Hallelujah, 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 Hallelujah. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay lang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi maipatapos. O sinong hari na nakipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong mga Pilipino, marami tayong mabuting katangian na naipagmamalaki natin sa buong mundo. Lalo na ang ating pagtanggap sa mga bisita, ang ating tinatawag na Filipino hospitality. Sa kabilang banda ay meron din tayong mga kapintasan at kahinaan. At ang isa nga dito ay yung tinatawag na ningas kugon. Sa mga lumaki sa syudad siguro ay baka hirap na silang maintindihan ito sapagkat baka hindi pa sila nakakita ng kugon. Ngunit ito ay alam natin, ang ningas kugon, ito yung damo na madaling sindihan at mag-apoy. Ngunit sandali lang ang ningas.
Inahalin tulad ito sa atin daw na marubdob tayo minsan. Agad-agad, punong-puno, ngunit sandali lang. Madaling makalimot, madaling bumitaw, madaling umayaw. Siguro nga nakikita natin yan sa maraming bagay. Sabi nga sa isang pag-aaral, sa mga panahon ngayon, sa mga kabataan, ang bilis magpalit ng trabaho. Kung dati-rati, siguro po ang ating mga magulang, inaabot ng 30, 40 taon, isa lang ang trabaho talaga kung tutuusin, hanggang magretiro. Pero ngayon daw, kapansin-pansin, ang bilis na palipat-lipat, na para bang may hinahanap, o parang hindi makontento, o pakiramdam ay hindi masaya. Ganon din naman sa mga ugnayan sa buhay. Isang araw, in love na in love. Buhos na buhos. Ilang sandali lang, napakatindi na ng away at hiwalayan na. At sa makalawa, may bago na uli. At sa isang linggo, iba na naman. Ningas kugon, kahit sa trabaho, nung nag-a-apply ka, talagang buhos na buhos. Nagpunta ka pa dito siguro sa Quiapo, nagdasal ka, tanggapin lang ako dito sa trabahong ito. Gagawin ko ang lahat. Matapos ng 1 buwan sa trabaho, wala nang gana, wala na yung dating sigla, naghahanap na ng iba. Mga kapatid, ito raw ang pakaingatan natin. Hindi natin maitatatwa na may mga pagbabago sa buhay. Ngunit, hinihiling din sa atin ang mas malaking hamon na pag-isipan munang mabuti. Timbangin munang mabuti bago tayo sumalang, sumugod at mag-umpisa. Maging sa ating ugnayan sa Diyos, ito ay napakahalaga. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus Nazareno ang halaga ng pagsunod sa Diyos. Kaya mo bang itatwa ang lahat? Unahin ng Diyos. Unahin siya kahit sa iyong sariling pamilya, sa iyong mga minamahal, sa iyong sariling pangarap. Handa ka bang pasanin ng krus? Sapagkat ang pag-ugnayan sa Diyos ay hindi lang sa ginhawa at sarap sa buhay, kung hindi katulad ni Jesus Nazareno na pinapasan ang krus, handang yakapin ang pagdurusa, ang kapalit ng pagsunod sa Diyos. Handa ka bang tunay na aminin ang iyong kahinaan? Katulad ng sinabi sa Ebanghelyo, na kung alam mo nang talo ka, handa ka bang baguhin upang mas ayusin ang iyong buhay? Mga kapatid, ito ay bahagi ng ating ugnayan sa Diyos. At huwag sana tayong matulad sa ningas kugon, na sa simula, marubdob tayo. Lalo na siguro nung humihiling tayo, lalo na siguro nung nasagot na ang dasal natin. Ngunit ang tunay na hamon sa isang deboto ay ang pagpapatuloy ng kanyang pagsunod, pagmamahal, at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, yun ang ipinayo ni San Pablo na kanilang pagsumikapan, ang kanilang pagsunod sa Diyos. At kung dumating ang puntong maging handog, katulad ni Jesus Nazareno ang kanilang buhay, huwag silang bumitaw. Sa halip, magalak sila, sapagkat doon sila tunay
na makikihati sa kagalakan ni Jesus na nag-alay din ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Huwag nawa tayong ningas kugon, katulad ng lampara sa ating Santissimo Sacramento, sumasagisag sa pananatili ng Diyos sa atin. Maging sagisag din ito ng pananatili natin sa ating pagsunod kay Jesus Nazareno. Hindi tayo ningas kugon. Tayo'y nag-aalab buong buhay habang buhay para sa Diyos.